Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa akin. Isang basura ka lang na pinulot ko sa putikan, Elena. Sigaw ni Javier habang kalaro ang kanyang kabit sa aming sariling kama. Habang hawak ko ang positibong pregnancy test, gumuho ang langit. Ngunit sa gitna ng pagluha, isang sumpa ang binitiwan ko. Hinding-hindi niyo hahawakan ang anak ko. Kaya ko bang tumayo mula sa abo ng inyong kataksilan? Wala siyang silbi, Javier. Isang palamuti na walang kinang. Sana pala, hindi ko na siya kinuha mula sa squatter na yon. Nag-aalaga lang ako ng ahas na walang kamandag at pabigat sa pangalan ng pamilya natin. Dahan-dahang napahinto ang mga panginginig ng daliri ni Elena. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig ng marangyang walk-in closet. Maingat na pinupunasan ang mamahaling sapatos na isusuot ng kanyang biyenan para sa engrandeng piging mamayang gabi. Kanina pa niya pilit na inaayos ang mga laylayan ng isusuot nito. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang seda, isang tahimik na pag-aalay ng serbisyo upang masuklian ang tinatawag nilang utang na loob. Parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ang mamahaling telang panlinis ay nahulog mula sa kanyang panginginig, dumampi sa sahig ng walang anumang ingay, namanhid ang kanyang mga binti. Ang mga salitang yon mula sa siwang ng pinto ay parang mga basag na bubog na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng aparador. Isang babaeng nakayuko, maputla, nakasuot ng kupas na pambahay sa loob ng kahariang hindi kailanman naging kanya. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng utang na loob na pumapatay sa kaluluwa ko? Ang mabigat na pagbukas ng pinto ay naghudyat ng pagbabalik niya sa realidad. Pumasok si Javier, ang kanyang asawa. May dalang amoy ng alak at matapang na pabango ng ibang babae. Isang pamilyar na amoy ng rosas na ilang buwan na niyang pilit na binabaliwala sa mga polo nito. Hindi man nang siya tinapunan ng tingin ng lalaki nang dumaan ito sa kanyang harapan. Ano bang ginagawa mo dyan sa sahig? Tumayo ka nga. Nakakahiya kung may makakita sa iyong bisita na ganyan ang ayos mo. Malamig na utos ni Javier habang ibinabato ang kanyang maruming sako sa ibabaw ng malinis na kama. Ayusin mo yan at siguraduhin mong hindi ka magmumukhang tanga sa party mamaya. Huwag mong ipahiya si mama sa mga donya. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Sanay na siyang lamunin ang sariling mga hikbi. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang sako ng asawa at tumango ng marahan. Wala siyang natanggap na pasasalamat, tanging ang malalim na buntong hininga ng inis mula sa lalaking minsan niyang pinangakuan sa harap ng altar. Nilamon ng katahimikan ang malawak na banyo nang isara niya ang pinto upang magtago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa gilid ng malamig na bathtub. Mayroong kakaibang pag-ikot sa kanyang sikmura, isang pakiramdam na ilang linggo na niyang iniinda dahil sa pag-aakalang pagod lamang ito sa walang katapusang pag-aasikaso sa mansyon. Kinuha niya ang maliit na kahon na itinago niya sa ilalim ng lababo kahapon pa. Hinayaan niya ang oras na dumaan, bawat segundo ay tila isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang paghinga. Nang ibaba niya ang kanyang paningin sa maliit na puting plastik, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. 2 pulang guhit. Napahagulhol siya ng walang tunog. Tinakpan niya ng nanginginig na mga palad ang kanyang bibig upang pigilan ang anumang impit na pag-iyak na maaring umalingaw-ngaw sa labas. Buntis siya. Magkakaroon siya ng anak sa lalaking hindi siya kailanman nirespeto at sa pamilyang itinuturing siyang basura. Isang anghel ang isisilang sa loob ng isang impyerno. Ngunit habang unti-unting dumadampi ang kanyang malamig na palad sa kanyang sapupunan, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang takot na kanina pa, bumabalot sa kanyang buong pagkatao, ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at matapang na pagmamahal. Parang may isang maliit na tinig na nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang inakalang patay na. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang pagmamalupit na ito.
Anak ko, hindi ka nila duduruin, hindi ka nila aapakan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naghilamos siya ng malamig na tubig, pinagmasdan ang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Gusto niyang harapin si Javier. Baka sakaling may natitira pang katiting na konsensya sa puso ng asawa niya kapag nalaman nitong magiging ama na ito. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Humakbang palabas taglay ang isang balitang maaaring bumago sa lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, natigilan siya. Nakatayo si Javier sa balkonahe ng kanilang kwarto, madilim ang mukha habang may mahigpit na kinakausap sa telepono. Oo ma, huwag kang mag-alala. Seryosong sagot ni Javier, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos ng pirmahan bukas sa hasyenda, ipapatapon ko na siya sa probinsya. Wala na siyang silbi sa negosyo natin. Papalabasin nating nawala siya sa sarili para makulong sa mental hospital at walang sinumang abogado ang makikialam sa atin. Nanlamig ang buong katawan ni Elena habang unti-unting napapaatras sa dilim. Ang bawat palamuti sa loob ng malawak na bulwagan ay tila mga tinik na sumasakal sa paghinga ni Elena. Ang mga kurtinang ginto, ang mga naglalakihang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, at ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay hindi sapat upang itago ang amoy ng kabulukan sa loob ng tahanang iyon. Habang nagkakagulo ang mga katulong sa paghahanda para sa engrandeng gabi, si Elena ay nananatiling isang anino sa sulok, isang reyna sa papel, ngunit alila sa realidad. Huwag kang tatanga-tanga riyan, Elena. Tignan mo ang mga base, may mga bakas pa ng daliri. Gusto mo bang mapahiya tayo sa harap ng mga panauhin? Ang tinig ni Isabel ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng hagdanan. Suot ang isang itim na gown na tila sumisimbolo sa kadiliman ng kanyang puso. Lumapit si Elena nang hindi umiimik. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang muling pinupunasan ang mga kristal. Bawat kuskos niya sa baso ay tila paglilinis din ng kanyang sariling dangal na matagal nang dinungisan ng pamilyang ito. Nararamdaman niya ang titig ni Isabel, isang titig na puno ng pagkamuhi at pangmamaliit, na tila ba ang presensya ni Elena ay isang mantsa sa kanilang marangyang sahig. Pasensya na po, Mama. Aayusin ko po. Mahinang sagot ni Elena. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng sikretong dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Eksaktong bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang babaeng may taglay na awtoridad at malambot na aura. Si Ninang Sol. Siya ang tanging tao sa mundong ito na tinitingnan si Elena na may pagkilala at pagmamahal. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila gumuho ang pader. Napilit itinatayo ni Elena. Ang mahigpit na yakap ng kanyang ninang ay nagbigay ng panandaliang kanlungan mula sa bagyo. Elena, anak, bakit tila lalong lumalim ang mga mata mo? Bulong ni Ninang Sol habang hinahaplos ang buhok ng kanyang inaanak. Sa kilos na yon, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit na si Isabel na may plastik na ngiti sa kanyang mga labi. Sol, buti naman at nakarating ka. Pagpasensyahan mo na itong si Elena, tila palaging wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Siguro ay dahil na rin sa sobrang pag-aalaga ko sa kanya. Nagiging tamad na. Wika ni Isabel sabay tawa ng pilit, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang gabi sa gitna ng pagpapanggap. Nakita ni Elena si Javier sa kabilang dako ng silid, abala sa pakikipagtawanan sa mga negosyante, habang ang kanyang mga kamay ay palihim na humahawak sa bewang ni Monica, ang kanyang sekretarya, at lihim na kasintahan. Ang sakit na nararamdaman ni Elena ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa batang nagsisimula ng mabuhay sa loob niya. Sa bawat hakbang ni Elena, tila may nagbabantay sa kanya. Ang plano ni Javier na ipakulong siya sa ospital ng mga baliw
ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang kumuha ng sapat na pondo mula sa kanilang joint account upang makapagsimula ng bagong buhay bago pa siya tuluyang igapos ng mga Del Fiero. Palihim siyang nagtungo sa isang liblib na sulok ng mansyon, malayo sa ingay ng orkestra at tawanan ng mga bisita. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang bestido. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang online banking app, ang tanging pag-asa na hawak niya para sa kaligtasan nila ng kanyang anak. Ngunit ang nakita niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang screen ng telepono ay nagpapakita ng pulang numero 0. Ang lahat ng perang inipon niya, ang perang kinuha niya mula sa sariling mana ng kanyang ina, at ang lahat ng laman ng kanilang joint account ay tuluyan ng nilimas, wala kahit isang kusing na natira. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran, isang boses na puno ng panunuya at tagumpay. Naghahanap ka ba ng paraan para takasan kami, Elena? Nilingon ni Elena ang pinagmulan ng boses. Nakatayo roon si Javier, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang mga mata ay tila sa isang mano nila na huli, na ang kanyang biktima sa bitag. Ang kanyang nangiti ay hindi na itinatago ang katusuhan. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga balak mo? Sa pamilyang ito, Elena, bawat hininga mo ay kontrolado namin. At ang perang hinahanap mo, ginamit ko na yan para sa bagong investment ni Mama. Ituring mo na lang na pambayad yan sa lahat ng pagkain at tirahang ibinigay namin sa isang pulubi na tulad mo. Nanlambot ang mga tuhod ni Elena. Wala siyang pera. Wala siyang kakampi sa loob ng bahay na ito. At sa labas, ang dilim ng gabi ay tila naghihintay na lamunin siya ng buo. Paano niya maililigtas ang kanyang anak kung kahit ang sariling pangalan niya ay wala ng halaga? Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa gitna ng bulwagan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang musika ng biolin na dapat sana ay nagbibigay ng tamis sa hangin ay tila naging isang malungkot na panaghoy sa kanyang pandinig. Sa gitna ng karamihan, siya ang sentro ng atensyon, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa isang malupit na utos mula sa kanyang asawa. Huwag kang maging sutil, Elena. Isang sayaw lang ito para kay Senyor Valdez. Kailangan ko ang pirma niya sa kontrata at ikaw ang susi para mapalambot ang loob niya. Pabulong na banta ni Javier habang mahigpit na nakahawak sa siko ni Elena. Sapat na upang mag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputing balat. Napilitang ngumiti si Elena. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na punong-puno ng takot. Ang kamay ni Senyor Valdez, isang matandang negosyanteng may malagkit na tingin, ay dahan-dahang lumapat sa kanyang baywang. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang sariling kalamnan. Ang bawat haplos ng estranghero ay tila isang lason na dumi-dumi sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit ang bawat sulyap ni Javier mula sa malayo ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na naghihintay kung hindi siya susunod. Habang umiikot sila sa gitna ng sayawan, nararamdaman ni Elena ang pag-ikot din ng kanyang paligid. Ang amoy ng alak at hininga ng matandang lalaki ay nagpapasuka sa kanya, lalo na sa kanyang kalagayan. Ang kanyang sikmura ay kumukulo. Isang babala mula sa buhay na nasa loob niya na hindi na nito kaya ang ganitong pagtrato. Napakaganda mo talaga, Elena. Sayang at mukhang hindi ka masyadong pinapahalagahan ng asawa mo. Bulong ni Senyor Valdez, ang kanyang hininga ay mainit at mabaho sa pandinig ng babae. Sa di kalayuan, nakatayo si Isabel, may hawak na baso ng mamahaling pulang alak. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng malisya. Habang lumalapit ang pares sa kinalalagyan niya, sadyang iniunat ni Isabel ang kanyang paa at tumagilid ng bahagya.
Ang malamig na likido ng pulang alak ay bumuhos sa dibdib ni Elena, gumagapang pababa sa kanyang mamahaling seda na gown. Ang matingkad na pula ng alak ay tila isang sugat na bumukas sa gitna ng kanyang katawan. Huminto ang musika. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Diyos ko, Elena, napakalikot mo naman. Tignan mo ang ginawa mo sa alak. Napakamahal niyan. Malakas na bulyaw ni Isabel, sapat na upang marinig ng lahat. Ang kanyang mukha ay nagkukunwaring gulat, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangisi. Napatayo si Elena sa gitna ng kahihiyan, basang-basa, at nanginginig sa lamig ng alak at sa tindi ng insulto. Nakita niyang papalapit si Javier, hindi upang tulungan siya, kundi upang dagdagan ang kanyang paghihirap. Ano ba namang klaseng asawa ka, Elena? Kahit simpleng paglalakad, hindi mo magawa ng maayos. Nakakahiya ka. Sigaw ni Javier sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Javier, isang matatag na tinig ang bumasag sa tensyon. Lumapit si Ninang Sol, kinuha ang kanyang sariling shawl at maingat na ibinalot sa nanginginig na balikat ni Elena. Tama na yan, Javier. Isabel, wala na ba kayong natitirang respeto sa asawa mo at sa inaanak ko? Ang boses ni Ninang Sol ay puno ng pait at paninindigan. Hindi si Elena ang kahiya-hiya rito. Kayo na itinuturing ang pamilya na parang mga gamit na pwedeng itapon at hiyain sa harap ng marami. Tumawa ng mapait si Isabel. Sol, huwag kang makialam sa usapang pamilya. Itong babaeng ito ay walang kwenta, palamuti lang na pabigat. Isang malakas na pagsabog ng emosyon ang hindi na napigilan ni Elena. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi at ang takot para sa kanyang anak ay namuo sa isang sigaw na nagpatahimik sa buong mansyon. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sapat na upang itigil ang ikot ng mundo ng mga Del Fierro. Hindi ako palamuti, hindi ako basura. Sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa luha at puot habang nakatitig ng diretso kay Javier. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Javier. Akmang lalapit upang saktan siya. Humarap si Elena sa lahat. Itinaas ang kanyang noo kahit basa ng alak ang kanyang mukha at binitawan ang mga salitang babago sa kanyang kapalaran. Sige, saktan niyo ako. Ihiya niyo ako. Pero tandaan niyo ito. May buhay sa loob ko. Buntis ako, Javier. At hinding-hindi ko hahayaang maging katulad niyo ang anak ko. Ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa bulwagan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Isabel ay naging maputla at si Javier ay natigilan. Ang kamay na nakataas ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa gitna ng mga naglalakihang chandelier at mapanghusgang mga mata, nakatayo si Elena. Duguan ng alak pero sa wakas ay gising na. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na biglang bumalot sa buong bulwagan. Walang sino man sa mga nagkikislapang panauhin ang nangahas na huminga ng malakas. Nakatitig si Javier sa tiyanan ni Elena. Ngunit sa halip na masilayan ang kagalakan ng isang lalaking magiging ama, isang madilim at mapanganib na pag-aalinlangan ang nabuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Javier. Ang kanyang mga panga ay nag-igting at ang kanyang boses ay may dalang lamig na mas nakapanginginig pa kaysa sa yelo. Buntis, huwag mo akong gawing tanga sa harap ng maraming tao, Elena. Matigas at nagbabantang wika ni Javier, sapat lamang para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ilang buwan na tayong hindi natutulog sa iisang kama. Kaninong anak iyan? Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Elena. Ang inaasahan niyang katiting na konsensya mula sa asawa ay nauwi sa isang napakalupit na paratang. Pinaparatangan siya nitong nagtaksil. Pinaparatangan nitong burak ang malinis niyang pagkatao upang pagtakpan ang sarili nitong mga kasalanan.
Bago pa man makasagot si Elena, humakbang pasulong si Isabel. Ang matanda ay nagpamalas ng isang mapagkunwaring pag-iling, nakaharap sa mga bisita na tila isang biktima ng isang malaking trahedya. Diyos ko, patawarin niyo po kami sa iskandalong ito. Madramang pahayag ni Isabel habang humahawak sa kanyang dibdib. Hindi lang pala palamuti ang babaeng ito, isa ring ahas na nagdadala ng ibang binhi sa malinis naming pamamahay. Humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat. Ang asawa ng aking anak ay nawawala sa sarili at gumagawa ng sariling kwento. Kinaladkad ni Javier si Elena, paalis sa gitna ng bulwagan. Ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso ay nag-iwan ng hapdi na tila bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Bawat hakbang nila paakyat ng hagdan ay tila pagpunit sa natitirang lakas ng babae. Pilit na sumusunod si Ninang Sol, nagmamakaawa at sumisigaw ng katarungan para sa kanyang inaanak, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga matitipunong gwardiya ng mansyon pabalik sa labas ng pinto. Ibinato ni Javier si Elena sa loob ng madilim nilang kwarto. Sumubsob ang babae sa malamig na sahig. Mabilis na kinabig ang kanyang mga braso, palibot sa kanyang tiyan, upang protektahan ang bata mula sa pagbagsak. Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko nalalaman kung sinong lalaki ang kinukunan mo ng pera kapag nakatalikod ako. Sigaw ni Javier bago tuluyang isinara ang mabigat na pintuang kahoy. Narinig ni Elena ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Siya ay tuluyan ng naging bilanggo. Sa ibaba, malayo sa mapanghusgang mata ng mga bisita na unti-unting nagsisiuwian, nakatayo si Isabel sa loob ng marangyang kusina. Ang kanyang muka ay walang anumang bakas ng awa. Ang pagbubuntis na ito ay isang malaking banta. Hindi pwedeng isilang ang batang iyon. Masisira ang plano nilang ipawalang bisa ang kasal upang makapagpakasal si Javier kay Monica at makuha ang malaking koneksyon sa negosyo ng pamilya ng kabit. Kumuha si Isabel ng isang maliit na bote mula sa lihim na bulsa ng kanyang gown. Isang likidong matagal na niyang inihanda para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis at malinis na solusyon. Ibinuhos niya ang buong nilalaman nito sa isang baso ng maligamgam na gatas. Inihalo niya ito hanggang sa tuluyang matunaw, walang iniwang bakas, walang inilabas na kakaibang amoy. Tinawag niya ang matandang tagapag-alaga na si Manang Rosa. Ibinigay ni Isabel ang maliit na tray na naglalaman ng gatas. Iakyat mo ito sa kwarto niya. Malamig na utos ni Isabel habang naghuhugas ng kamay sa lababo. Tila naglilinis ng sariling budhi. Sabihin mo pampakalma. Kapag nawala ang problemang nasa sinapupunan niya ngayong gabi, babalik sa ayos ang lahat. Naiintindihan mo ba, Rosa? Nanginginig na tinanggap ng matanda ang tray. Alam ni Manang Rosa kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Matagal na siyang naglilingkod sa mga Del Fiero at marami na siyang nakitang sikreto na ibinaon sa lupa. Sa loob ng madilim na kwarto, nakasandal si Elena sa paanan ng kama. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi habang inaawitan ng mahinang hele ang kanyang tiyan. Isang mahinang katok ang nagpabaling sa kanyang atensyon. Kasunod nito ay ang tunog ng pagkabukas ng kandado. Pumasok si Manang Rosa. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kulubot at namumutla nitong mukha. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Inilapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ni Elena. Hiha, uminom ka muna. Pinapainom ito sa iyo ni Senyora Isabel. Pampakalma raw ng isip mo. Nanginginig ang boses ni Manang Rosa nang bigkasin niya ang mga salitang yon. Tiningnan ni Elena ang baso ng gatas, maligamgam at mukhang inosente. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang bagay na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nakatitig sa kanya si Manang Rosa at mula sa mga mata ng matandang tagapag-alaga, nag-uunahan sa pagpatak ang malalaking butil ng luha. Kasabay ng panginginig ng mga labi nito na tila may gustong isigaw,
ngunit pinipigilan ng matinding takot. Ang bawat patak ng luha mula sa mga mata ni Manang Rosa ay tila mabibigat na bato na bumabagsak sa dibdib ni Elena. Tiningnan niyang muli ang baso ng gatas, ang mainit nitong singaw ay tila naging isang malamig na pangitain ng kamatayan. Walang sino man ang umiiyak habang nagbibigay ng pampakalma, maliban na lamang kung ang inuming ito ay magdadala ng walang hanggang katahimikan. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang kanyang kamay, ngunit hindi patungo sa baso, kundi patungo sa magaspang at nanginginig na mga daliri ng matanda. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Manang Rosa, malumanay ngunit may diin na wika ni Elena. Sinusubukang basahin ang takot sa mukha ng kaharap. Ano ang nasa loob ng gatas na ito? Umiling ang matanda. Pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Inumin mo na, Hija. Utos ito ni Senyora Isabel. Baka magalit siya kapag hindi mo inubos. Manang, parang awa mo na. Buntis ako. Lumuluhang pagmamakaawa ni Elena habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang inuming ito ba ay para sa akin o para sa anak ko? Bumigay ang tuhod ng matandang tagapag-alaga. Napaluhod si Manang Rosa sa malamig na sahig at umiyak ng walang tunog. Tinatakpan ng bibig upang hindi umabot sa labas ang kanyang hinagpis. Hindi niya kayang maging instrumento ng pagpatay sa isang inosenteng sanggol. Hindi na muli. Huwag mong inumin, Elena. Nanginginig at pabulong na pag-amin ni Manang Rosa. May lason yan. Gustong ipalaglag ni Senyora ang dinadala mo para mas madali kang mapatalsik ni Senyorito Javier at makapagpakasal siya sa kanyang kalaguyo. Napaatras si Elena. Mabigat at mabilis ang kanyang paghinga. Ang dati kutob lamang ay naging malamig at hindi maikakailang katotohanan, kaya nilang itulak ang sarili nilang kadugo sa kapahamakan alang-alang sa pera at reputasyon. Ngunit ang sumunod na mga salita ni Manang Rosa ang tuluyang nagpatigil sa kanyang mundo. Ganyan din ang nangyari noon. Umiiyak na dagdag ng matanda. Ganyan ang sinapit ng nanay mo, Elena. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Parang pinukpok ng maso ang kanyang ulo, ang kanyang ina. Ang sinabi sa kanyang namatay dahil sa matinding atake sa puso habang nagtatrabaho sa asyenda ng mga Del Fierro, 10 taon na ang nakalilipas. Ano ang ibig mong sabihin? Manang, inatake sa puso ang nanay ko. Yun ang sabi ng doktor nila. Umiling ng mabilis si Manang Rosa. Puno ng pagsisisi ang bawat pagkurap. Hindi totoo iyon. Ayaw ibenta ng nanay mo ang kapirasong lupa ninyo sa probinsya na kailangang-kailangan ng pamilya para sa resort nila. Nilagyan ni Senyora ng gamot ang iniinom ng nanay mo para lumitaw na natural na atake sa puso ang nangyari. At dahil wala kang pambayad sa abogado at utang na loob mo sa kanila ang pag-aaral mo, napilitan kang ipaubaya ang lupa at magpakasal kay Javier. Ang hininga ni Elena ay tila naubos. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagtitiis sa pang-aabuso, ang pagluok sa kanyang dignidad araw-araw ay nakaugat sa isang malagim na kasinungalingan. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas ay ang mismong mga berdugo ng kanyang ina. Ang matinding sakit at pagluluksa ay mabilis na napalitan ng isang umaalab na galit. Isang apoy na handang tupukin ang buong mansyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Kailangan niyang lumaban, hindi na lamang para sa kalayaan ng kanyang anak, kundi para sa dugong inutang nila sa kanyang ina. Nasaan ang patunay, Manang? Paano ko mapapatunayan ito? Madiin at puno ng determinasyon na tanong ni Elena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sumulyap ang matanda sa pinto. Sinisiguro na walang nakikinig sa laba. Ang mga lumang titulo, ang peking death certificate, at ang report ng binayarang doktor, hindi yun sinunog ni Senyora dahil sa sobrang pagmamalaki niya. Nakatago ang lahat sa lumang kaha de yero sa bodega ng lumang silid aklatan. Agad na tumayo si Elena. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Alam niya ang silid na tinutukoy ng matanda. Iyon ang lugar na laging nakakandado
at ipinagbabawal na pasukin ng kahit na sino. Iniwan niya ang nakakalasong gatas sa mesa. Maingat niyang binuksan ang pinto. Ang mga yapak ay kasing gaan ng hangin habang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa bodega. Ang bawat anino ay tila kaaway, ngunit ang tapang ng isang ina at anak na naghahangad ng katarungan ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Nang marating niya ang lumang bodega, ginamit niya ang hairpin upang buksan ang lumang kandado ng pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalungkat ang mga kahon hanggang sa makita ang isang maliit na itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang libro. Pagbukas niya nito, nakita niya ang pangalan ng kanyang ina at ang pirma ng doktor na may kalakip na resibo ng malaking halaga. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang niyayakap ang dokumento sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang katotohanan. Hawak na niya ang sandata na dudurog sa mga Del Fierro. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng bodega, isang pamilyar at malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Anong ginagawa mo rito, Elena?" Napatigas si Elena. Sa bungad ng pinto, nakatayo si Javier. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Ang anino ni Javier ay tila isang malaking pader na humaharang sa anumang pag-asa ni Elena na makatakas. Automatikong naitago ng babae ang folders sa kanyang likuran. Ang manipis na karton ay tila nag-aapoy sa kanyang palad. Nanuyo ang kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng asawa. "Tinatanong kita, Elena," muling ulit ni Javier. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may nakatagong panganib. "Bakit ka nandito sa lugar na ipinagbabawal ni Mama?" Kailangang mag-isip ni Elena ng mabilis. Anumang maling salita ay maaring maging katapusan niya at ng batang dinadala niya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nagwawalang kabog ng kanyang dibdib at nagsuot ng isang maskara ng kalungkutan. "Wala akong ibang mapuntahan." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang totoo dahil sa takot, ngunit ginamit niya bilang sandata. "Pagkatapos ng nangyari kanina sa party, gusto ko lang mapag-isa. Naghahanap ako ng mga lumang album. Gusto ko sanang makita ulit ang mga litrato noong bago pa lang tayo, noong masaya pa tayo. Kung naging masaya nga ba talaga tayo?" Ang kanyang boses ay basag at puno ng hinanakit. Isang perpektong pagganap ng isang babaeng wasak ang puso. Natigilan si Javier. Ang inaasahan niyang palaban na asawa ay biglang naging isang kaawa-awang biktima sa kanyang harapan. Nakita niya ang pagkakataon. Kung may itinatago man si Elena, mas madali niya itong makukuha sa pamamagitan ng paglalambing kaysa sa dahas. Dahan-dahang lumapit si Javier at marahang hinawakan ang mga balikat ni Elena. Ang paghawak na yon, na dating nagbibigay sa kanya ng kilabot, ay tila isang haplos ng ahas. "Patawarin mo na ako, Elena." Malumanay na wika ni Javier. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing. "Nabigla lang ako sa lahat ng nangyari. Ang negosyo, ang pressure mula kay Mama. At ngayon, ang tungkol sa pagbubuntis mo. Patawarin mo ako kung nasaktan kita." Dinala niya si Elena pabalik sa kanilang kwarto. Sa loob, isang hapagkainan para sa dalawa ang nakahanda, kumpleto sa kandila at isang bote ng mamahaling non-alcoholic wine para sa kanya. Ito ang bitag, ang pinakamatamis na lason. Umupo si Elena. Pinapanatili ang kanyang katahimikan habang pinagsisilbihan siya ni Javier. Bawat subo ng pagkain ay tila buhangin sa kanyang panlasa. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa ilalim ng suot niyang bestido, nakasiksik ang folder, ang katotohanang handang ilibing ng lalaking kaharap niya. "Alam mo, Elena," pagsisimula ni Javier habang nakangiti. "Nung una, hindi ko matanggap ang tungkol sa bata.
Pero habang tumatagal, habang nakikita kitang nasasaktan, naiisip ko na baka ito na ang pagkakataon nating magsimulang muli. Para sa anak natin. Palihim na inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang tahimik na pangako sa kanyang anak na hindi siya magpapadala sa mga matatamis na salitang ito. Hindi siya magiging tanga. Nga pala, kaswal na tanong ni Javier, tila nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Ano bang nakita mo doon sa bodega kanina? May nakita ka bang mga lumang litrato ko noong bata pa ako? Nakakatuwa sigurong balikan. Ito na ang pagsubok. Ngumiti si Elena, isang matamis, ngunit hungkag ng ngiti. Wala naman akong gaanong nakita. Isang album lang na puno ng alikabok. May litrato doon ng isang batang lalaking nakangiti. Tila walang problema sa mundo. Ikaw siguro iyon. Nakahinga ng maluwag si Javier. Tila naniwala ito sa kanyang kasinungalingan. Akmang magpapatuloy siya sa kanyang pagkukunwari nang biglang umilaw ang kanyang teleponong nakapatong sa mesa. Sunod-sunod. Pangalan ni Monica ang lumabas sa screen. Sinubukan itong itago ni Javier, ngunit sinadya ni Elena na sumulilyap. Ang pekeng romantikong gabi ay biglang nabasag. Napatayo si Elena. Salamat sa hapunan, Javier. Pero pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Pumasok si Elena sa banyo at inilak ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Kinuha niya ang folder at tinitigan itong muli. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang hustisya. Habang nakatitig sa mga dokumento, biglang nag-vibrate ang kanyang sariling telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang luma at kupas na litrato ng kanyang ina na laging nakatago sa kanyang pitaka. Ngunit sa ibabaw ng nakangiting mukha ng kanyang ina, mayroong isang malaking pulang X na iginuhit. Isang malinaw na banta. Isang tahimik na babala na siya na ang isusunod. Ang litrato ng kanyang ina na may markang X ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa puso ni Elena at dahan-dahang pumipiga nito. Hindi na lamang ito isang laban para sa mana o katarungan. Ito ay naging isang laban para sa kanyang buhay at sa buhay na dinadala niya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan niyang makausap si Ninang Sol. Siya lamang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa labas ng impyernong ito. Kinabukasan, ang mansyon ay nababalot ng isang pekeng katahimikan. Si Isabel ay nagkukunwaring nag-aalala sa kalagayan ni Elena, habang si Javier ay nag-aasikaso ng negosyo na tila walang nangyari. Ginamit ni Elena ang pagkakataong ito. Nagpaalam siyang pupunta sa simbahan upang magdasal para sa kapatawaran at para sa kalusugan ng kanyang ipinagbubuntis, isang dahilan na hindi maaaring tanggihan ni Isabel dahil sa pagpapahalaga nito sa pampublikong imahe. Ngunit sa halip na dumiretso sa simbahan, palihim siyang nagtungo sa isang maliit at tahimik na kapihan sa kabilang bayan kung saan naghihintay na ang kanyang ninang. Ang bawat paglingon niya sa likod ay puno ng kaba. Tinitiyak na walang itim na sasakyan ng mga Del Fiero ang sumusunod sa kanya. Nandito na ang mga papeles, Ninang. Nanginginig na wika ni Elena habang maingat na iniaabot ang folder sa ilalim ng mesa. Lahat ng ebidensya, ang totoong dahilan ng pagkamatay ni nanay. Tiningnan ni Ninang Sol ang mga dokumento. Ang kanyang mukha na dati malumanay ay biglang naging matigas at puno ng determinasyon. Si Ninang Sol, isang retiradong guro, ay mayroong mga koneksyon na hindi alam ng mga Del Fiero. Ang kanyang yumaong asawa ay isang matapat na opisyal ng gobyerno at marami pa rin siyang kaibigan sa larangan ng batas. Huwag kang mag-alala, Elena, anak, matatag na wika ni Ninang Sol. Ilalagay natin ito sa ligtas na lugar. Kakausapin ko si Attorney Reyes, isang taong hindi kayang bilhin ng pera ng mga Del Fiero, pero kailangan mong mag-ingat. Mula ngayon, ang bawat galaw mo
ay sinusubaybayan nila. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elena ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang stress ng mga nakaraang araw ay tila bumabawi sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Anak, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Ninang Sol. Pagod lang po siguro, Ninang. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sagot ni Elena. Pilit nang ngumingiti. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, dumaan si Elena sa simbahan upang maging kapani-paniwala ang kanyang dahilan. Sa loob ng malamig na gusali, lumuhod siya sa harap ng altar. Hindi para humingi ng himala, kundi para humingi ng lakas. Ang bawat dasal niya ay para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig upang manlamig ang kanyang buong katawan. Boses ni Isabel. Kailangan na nating tapusin ito bago pa lumaki ang problema. Hindi pwedeng umabot ito sa korte. May alam akong paraan para magmukhang aksidente ang lahat. Ang puso ni Elena ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kailangan na niyang umalis. Ngayon din, nagkunwari siyang tulog nang bumukas ang pinto at sumilip si Javier. Nang maramdaman niyang umalis na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang maliit na bag, inilagay ang ilang damit, at ang natitira niyang pera. Palihim niyang kinuha ang kanyang telepono. Kailangan niyang tawagan si Ninang Sol. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pumunta siya sa banyo at idinayal ang numero. Ang bawat pagring ng telepono ay tila isang oras na nagdaraan. Sa wakas, sumagot si Ninang Sol. Ninang, kailangan ko na pong umalis ngayon. Narinig ko sila. May masama silang balak. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at sa pintuan nakatayo si Isabel. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi niya kailangang marinig ang buong usapan. Ang pagkakaroon ng telepono sa kamay ni Elena sa gitna ng hating gabi ay sapat ng ebidensya ng pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Napatigil siya sa pagsasalita. Ang huling narinig niya mula sa kabilang linya ay ang nag-aalalang boses ng kanyang ninang na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan bago tuluyang nawalan ng signal ang telepono. Ang silueta ni Isabel sa bungad ng pinto ay tila isang demonyo na sumalubong sa kanyang kaluluwa. Ang cellphone ay biglang nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Elena, tumama sa sahig ng walang ingay. Ang mga mata ni Isabel ay nanlilisik, puno ng galit na hindi na kayang itago ng anumang maskara. Anong ginagawa mo, Elena? Mahinahon, ngunit nagbabantang tanong ni Isabel. Ang bawat salita ay tila may patalim. Sino ang kausap mo sa hating gabi? Umiling si Elena. Pilit na pinipigilan ang takot na bumabalot sa kanya. Wala po, Mama. Si Manang Rosa lang po. Nagtanong lang po ako kung ayos na ang gatas para bukas. Tumawa ng mapait si Isabel, isang tawa na walang kaligayahan. Akala mo ba ay tanga ako, Elena? Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo sa likod namin? Sinusubukan mong takasan kami. At ngayon, may kasama ka pang pinaplano, ang iyong pagtataksil. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Ang bawat hakbang ay tila pag-ikot ng isang gilingan na handang durugin ang kanyang mga buto. Sinunggaban ng matanda ang kanyang braso, mahigpit ang pagkakahawak na nag-iwan ng hapdi. Wala kang mapupuntahan. Elena, nasaan ang mga papeles? Ang mga ebidensya na pinagsama-sama ninyo ng matandang yon? Ibigay mo sa akin. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay naging garalgal sa galit. Hindi umimik si Elena. Alam niya na kung ibibigay niya ang mga papeles, wala na siyang laban. Handa siyang mamatay, ngunit hindi niya hahayaang mamatay ang katarungan para sa kanyang ina at ang kinabukasan ng kanyang anak.
Ayaw mong magsalita? Kung gayon, tuturuan kita ng leksyon. Wika ni Isabel. Kinaladkad niya si Elena patungo sa kanyang kwarto, hindi sa kanyang sariling kwarto, kundi sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo, isang silid na tila kulungan. Ibinato ni Isabel si Elena sa loob. Nagbagsakan ng mga libro at alikabok sa kanyang pagpasok. Ang maliit na bintana ay may rehas na bakal. Walang ilaw at ang hangin ay mabigat. Ito ang naging kulungan niya. Dito ka lang, Elena. Hinding-hindi ka makakalabas hanggat hindi mo sinasabi ang lahat. At sa umaga, sisiguraduhin kong wala nang anumang bakas ng pagbubuntis na yan. Banta ni Isabel, bago tuluyang isinara ang mabigat na pintuan, ang tunog ng kandado ay tila hudyat ng kanyang kamatayan. Nakasubsob si Elena sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang humpay. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Hawak niya ang kanyang tiyan, pilit na inilalayo ang kanyang anak sa anumang panganib. Huwag ngayon, anak ko. Huwag ngayon. Pabulong na panalangin ni Elena. Ngunit ang kanyang tiyan ay unti-unting sumasakit. Isang matalas na kirot ang nagsimulang gumapang, nagiging mas matindi bawat segundo. Parang may pumipiga sa kanyang laman. Isang babala ng malalim na problema. Pilit siyang tumayo. Pinilit na maging matatag. Ngunit ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding pagkirot. Ang mga pader ng kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Sinasakal ang kanyang paghinga. Ang kanyang paningin ay lumalabo at ang kanyang pandinig ay tila puno ng mga bulong. Naglakad siya patungo sa maliit na bintana. Pilit na sinusubukang huminga ng sariwang hangin. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Ngunit ito ay hindi sapat upang mapawi ang mainit na sakit na nararamdaman niya sa kanyang sinapupunan. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong humingi ng tulong. Pabulong na wika ni Elena. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan nang mahigpit, pilit na inilalayo ang kanyang anak sa anumang panganib. Ngunit ang sakit ay unti-unting lumalala, nagiging mas matindi bawat segundo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at sa huling pagtatangka na manatiling gising, nawalan siya ng malay. Dahan-dahang gumapang ang dilim sa kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pagitan. At ang huling naiwan sa kanyang isipan ay ang matinding takot para sa buhay ng kanyang anak. Huwag kang bibitaw. Ang lamig ng semento sa kanyang pisngi, ang unang naramdaman ni Elena nang dahan-dahan siyang magkamalay. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang lasa ng bakal at alikabok. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya ay ang mabilis at mahinang tibok ng kanyang puso at ang matinding kirot na tila humahati sa kanyang balakang. Anak! Pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay tuyot at halos hindi marinig. Kinapa niya ang kanyang hita. Basang-basa ang kanyang bestido. Ang takot na kanina ay parang malaking alon ay naging isang malalim at madilim na hukay na handa siyang ilibing. Isang mahinang kalasing ng mga susi ang bumasag sa katahimikan sa labas ng pinto. Nanigas si Elena. Akala niya ay bumalik si Isabel upang tapusin ang sinimulan nito. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang pamilyar at kubatong silweta. Elena, Ija, gising ka ba? Si Manang Rosa yon. Hingal na hingal ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Mabilis itong lumapit at tinulungang maupo ang nanghihinang si Elena. Manang, ang anak ko, huwag kang mag-alala. Kailangan nating makaalis dito ngayon din. Mabilis na wika ni Manang Rosa habang isinusukbit ang isang maliit na bag
sa balikat ni Elena. Nakaalis na si Javier para sa isang emergency meeting at si Senyora naman ay nakatulog na dahil sa iniinom niyang gamot. Tinawagan ko na si Ninang Solmo. Naghihintay siya sa dulo ng kalsada. Pilit na tumayo si Elena sa tulong ni Manang Rosa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang katawan. Tahimik nilang binaybay ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat anino ng mga mamahaling estatwa at painting ay tila mga matang nagbabantay sa kanila. Ang bawat langit-ngit ng sahig ay tila isang sigaw na maaring gumising sa mga natutulog na halimaw. Nang marating nila ang pinto sa likod ng kusina, sumalubong sa kanila ang hagupit ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pait ng nararamdaman ni Elena. Ang malalakas na patak ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanila, ngunit hindi ito ininda ng babae. Ang tanging mahalaga ay ang layo ng bawat hakbang mula sa impyernong kinalakihan niya. Doon, sa may mga puno, turo ni Manang Rosa. Naglakad sila sa gitna ng maputik na damuhan. Ang ulan ay tila naging isang pader na humaharang sa kanilang paningin. Sa bawat pagkidlat, sandaling nagliliwanag ang paligid, ipinapakita ang lawak ng lupain ng mga Del Fierro na tila isang malaking bitag. Biglang tumigil si Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa likuran. Mula sa balkonahe ng mansyon, bumukas ang ilaw. Isang figura ang nakatayo roon, si Isabel. Kahit sa gitna ng ulan, damang-dama ni Elena ang puot na nagmumula sa matanda. "Takbo, Elena! Takbo!" Sigaw ni Manang Rosa habang itinutulak ang babae patungo sa gate. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng panghihina, tumakbo si Elena. Ang putik ay tila humihila sa kanyang mga paa, ngunit ang imahe ng kanyang ina at ang buhay ng kanyang sanggol ang nagtulak sa kanya. Narinig niya ang malalakas na sigaw mula sa mansyon, ang tunog ng mga gwardiyang nagkakagulo. Malapit na siya sa gate nang makita niya ang mga headlight ng isang sasakyan, isang itim na van. Huminto ito nang mabilis at bumukas ang pinto. Si Ninang Sol. "Dito, Elena! Bilis!" Sigaw ng kanyang ninang. Sumakay si Elena sa loob ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, isang matalim at malakas na putok ang bumasag sa ingay ng ulan at hangin. Isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napatigil ang lahat. Ang huling nakita ni Elena bago tuluyang umandar ang sasakyan ay si Manang Rosa na nakatayo sa gitna ng ulan, dahan-dahang napapaluhod sa putikan habang hawak ang kanyang balikat. "Manang!" Ang tanging naisigaw ni Elena bago siya tuluyang hilahin ng dilim, habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo sa madugong nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng humaharurot na sasakyan ay mas nakabibingi kaysa sa dagundong ng kulog sa labas. Nakasandal ang ulo ni Elena sa malamig na bintana. Ang kanyang mga mata ay tulala sa mga patak ng ulan na mabilis na humahawi sa salamin. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Manang Rosa, ang dahan-dahang pagbagsak nito sa putikan. Ang huling sulyap ng matanda na tila nagsasabing, "Lumaya ka na." "Ninang, si Manang Rosa, baka pinatay na nila siya." Pabulong na wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod sa tunog ng makina ng sasakyan. Hinawakan ni Ninang Sol ang kamay ni Elena nang mahigpit, habang ang isa nitong kamay ay nananatili sa manibela. "Huwag kang mag-isip ng ganyan, Elena. Matapang si Rosa. Alam niya ang ginagawa niya. Ang mahalaga ngayon ay mailayo kita sa mga kuko ng mga Del Fierro. Hindi sila makakarating kung saan tayo pupunta." Makalipas ang ilang oras ng nakapapagod na paglalakbay, narating nila ang isang maliit na bayan sa baybayin, malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Ang bahay ni Ninang Sol sa probinsya ay isang simpleng cottage na gawa sa kahoy at bato, na paliligiran ng mga puno ng niyog at amoy ng alat mula sa dagat.
Ito ang lugar na naging saksi sa kanyang pagkabata, ang tanging lugar na itinuturing niyang tahanan bago pa man siya naging bilanggo ng mga Del Fierro. Dito nagsimula ang mahabang proseso ng kanyang paghilom. Sa unang ilang araw, halos hindi makabangon si Elena sa kama. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nagnanaknak sa sakit, hindi lamang dahil sa pagtakas, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa ilalim ng mapagmahal na pag-aalaga ni Ninang Sol, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Uminom ka nito, anak. Mainit na sabaw ng malunggay para lumakas ang katawan mo. Malumanay na wika ni Ninang Sol habang inilalapag ang isang mangkok sa tabi ng kama ni Elena. Bawat higop ng sabaw ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanya. Kasabay ng paglakas ng kanyang katawan ay ang unti-unting pagbangon ng kanyang determinasyon. Sa mga hapong tahimik ang paligid at tanging hampas ng alon ang naririnig, inilalabas ni Elena ang mga dokumentong kinuha niya sa bodega. Bawat papel, bawat pirma, at bawat numero ay kanyang pinag-aaralan. Hindi lang basta pamilya ang kinakalaban natin, Elena. Isang buong sistema ng korupsyon ang binuo ni Isabel, paliwanag ni Ninang Sol habang tinutulungan siyang unawain ang mga dokumento. Pero ang mga papeles na ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kailangan nating maging matalino. Kailangan nating maging mas mabilis sa kanila. Isang gabi, habang nakatayo si Elena sa beranda at pinagmamasdan ang buwan na sumasalamin sa dagat, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang puson at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nararamdaman mo ba yan, anak? Malaya na tayo. Malapit na tayong magwagi. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang dating takot ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak sa sulok. Ngayon, siya ay isang inang naghahanda para sa digmaan. Sinimulan niyang isulat ang bawat detalye ng kanyang karanasan, bawat pang-aabuso at bawat krimen na nasaksihan niya sa loob ng mansyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng probinsya, merong isang kakaibang pakiramdam na hindi mabitawan ni Elena. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Iniisip na marahil ay dala lamang ito ng kanyang trauma. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat upang makakuha ng sariwang hangin, napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan ng bahay ni Ninang Sol. Isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero ang nakasandal dito, tila may hinihintay. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi kumilos ang lalaki. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya, malamig at walang emosyon. Kinabahan si Elena at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Ninang, may nakakita yata sa atin. May lalaki sa labas. Nanginginig na balita ni Elena kay Ninang Sol. Dali-daling sumilip si Ninang Sol sa bintana. Ngunit wala na roon ang sasakyan. Tanging ang bakas ng gulong sa buhanginan ang naiwan. Huwag kang mag-alala. Magiging doble ang pag-iingat natin. Pagpapakalma ni Ninang Sol, bagamat bakas din ang kaba sa kanyang mga mata. Pero Elena, dapat mong malaman, ang pag-iwas ay hindi sapat. Darating ang oras na kailangan nating harapin ang bagyo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang mahinang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon ang narinig sa labas ng kwarto ni Elena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kadiliman, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa labas ng kanyang bintana. Tila sinusubukang silipin ang loob ng silid. Ang anino sa labas ng bintana ay tila isang mantsa ng kadiliman sa gitna ng maliwanag na buwan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Alam niyang hindi na sapat ang pagtatago. Ang bawat araw na lumilipas na siya ay nagtatago sa probinsya ay isang araw na binibigyan niya ng pagkakataon si Isabel na burahin ang lahat ng bakas ng kanilang krimen.
Ninang, kailangan na nating bumalik sa Maynila. Matatag na wika ni Elena kinabukasan. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Hindi tayo mananalo kung mananatili lang tayo rito. Kailangan nating harapin ang mga demonyo sa sarili nilang teritoryo. Sa tulong ni Attorney Reyes, isang abogadong may pusong bakal at hindi nasisilaw sa pilak, formal na isinampa ni Elena ang kaso laban kay Javier at Isabel. Hindi lamang para sa pagpapawalang bisa ng kasal, kundi para sa mga kasong kriminal na matagal nang ibinaon ng pamilya Del Fierro. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang mabigat na ulap. Ang gusali ng hustisya ay tila isang malaking templo ng katotohanan na naghihintay na humusga. Pagbaba pa lamang ni Elena sa sasakyan, naramdaman na niya ang bigat ng mga mata ng mga tao. Ang balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Del Fierro ay mabilis na kumalat sa mga pahayagan at ang publiko ay tila uhaw sa katotohanan. Sa pasilyo ng korte, nagtagpo ang kanilang mga landas. Nakatayo roon si Javier, suot ang kanyang mamahaling barong, tila isang inosenteng Ginoo na walang bahid ng dumi. Sa tabi niya ay si Isabel, na kahit sa gitna ng kaso ay nagagawa pang magsuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Tignan mo nga naman, panimula ni Isabel nang makalapit sila. Ang kanyang boses ay sapat na lakas para marinig ng mga taong nagdaraan. Ang paborito nating pulubi ay natuto ng lumaban. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin, Elena? Isang kumpas ko lang. Kaya kong bilhin ang bawat hininga mo rito sa loob. Hindi kumibo si Elena. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang asawa. Javier, ito na ang huling pagkakataon mo para magsabi ng totoo para sa anak natin. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Javier. Anak, hanggang ngayon ba ay gagamitin mo ang batang iyan para perahan kami? Nakakasuka ka, Elena. Sa loob ng silid hukuman, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat pagpukpok ng maso ng hukom ay tila isang babala. Sinimulan ng abogado ng mga Del Fierro ang kanilang depensa. Gamit ang mga huwad na dokumento at mga bayarang saksi, pinalabas nilang si Elena ay may sakit sa isip. Isang babaeng desperada na nais lamang makuha ang yaman ng pamilya. Your Honor, wika ng abogado ni Javier, ang aking kliyente ay biktima lamang ng isang mapanirang balak. Ang babaeng ito ay may kasaysayan ng instabilidad sa pag-iisip at ang kanyang mga paratang ay produkto lamang ng kanyang imahinasyon. Nararamdaman ni Elena ang panliliit sa harap ng hukom. Ang mga bulungan sa likuran niya ay tila mga tuksong nagpapahina sa kanyang loob. Ngunit nang hawakan ni Ninang Sol ang kanyang balikat, bumalik ang kanyang lakas. Tumayo si Attorney Reyes at humarap sa hukom. Your Honor, mayroon kaming mahalagang ebidensya na hindi maaaring baliwalain. Matapang na pahayag ni Attorney Reyes. Isang dokumento na magpapatunay na ang pamilya Del Fierro ay hindi lamang nagnanakaw ng yaman, kundi nagnanakaw din ng buhay. Inilabas ni Attorney Reyes ang orihinal na death certificate ng ina ni Elena. Ang dokumentong kinuha ni Elena mula sa bodega. Ngunit meron itong kalakip na isang lihim na audit report mula sa isang pribadong investigator. Ang dokumentong ito ay nagpapakita na ang ina ng aking kliyente ay hindi namatay sa natural na atake sa puso. Patuloy ng abogado. Ito ay nilason gamit ang isang uri ng gamot na tanging ang mga Del Fierro lamang ang may access noon. At narito ang pirma ng doktor na tumanggap ng 5 milyong piso para manahimik. Ang bulong-bulungan sa korte ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Nakita ni Elena ang biglang pagpula ng mukha ni Isabel. Ang kamay ng matanda na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Si Javier naman ay napayuko, hindi makatingin sa kahit na sino. Sinungaling! Sigaw ni Isabel. Pilit na tumatayo kahit pinipigilan ng kanyang sariling abogado. Pekeng dokumento yan. Gawa-gawa lang ng batang yan. Sa gitna ng kaguluhan,
tumayo si Elena at humarap sa hukom. Hindi ito tungkol sa pera, Your Honor. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang ina na hindi man lang nakita ang kanyang anak na lumaki. At tungkol ito sa anak ko na hindi ko hahayaang lumaki sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ang hukom ay muling pumukpok ng maso upang ibalik ang katahimikan. Ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na handa ng maputol. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang lalaki ang pumasok sa silid hukuman at lumapit sa abogado ng mga Del Fierro, may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng lahat. Ang abogado ni Javier ay biglang tumayo na may ngiti sa mga labi. Your Honor, tila meron kaming bagong impormasyon. Ang doktor na binabanggit ng prosekusyon, ang kaisa-isang saksi na makakapagpatunay sa autentisidad ng dokumentong yan, ay natagpuang patay sa kanyang tahanan kaninang umaga. Ang balita ng pagkamatay ng doktor ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi kay Elena sa loob ng silid hukuman. Ang bawat bulong ng mga tao sa kanyang paligid ay naging isang malabong ingay, habang ang nakatutuwang nangiti sa mga labi ni Isabel ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Sa sistemang ito, tila ang pera ay mas mabilis pumatay kaysa sa katarungan. Ipinagpapaliban ang pagdinig na ito hanggang sa makakalap ng bagong impormasyon ang kapulisan. Ang huling tinig ng hukom bago ang muling pagpukpok ng maso na tila hudyat ng pagkatalo ni Elena. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng init ng araw na tila nakikisali sa tensyong nararamdaman. Habang naglalakad patungo sa parking lot kasama si Attorney Reyes at Ninang Sol, biglang hinarang ng dalawang itim na sasakyan ang kanilang daraanan. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng barong at madidilim na salamin, ang mga tauhan ni Isabel. Sumama ka sa amin, Elena. Gusto kang kausapin ni Senyora sa huling pagkakataon. Malamig na wika ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang kinakabig ang kanyang braso. Huwag niyo siyang hahawakan, sigaw ni Ninang Sol, pilit na humaharang sa pagitan ni Elena at ng mga lalaki. Ngunit dahil sa dami ng mga ito, madaling naitulak ang matanda sa gilid. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng simpleng maong at t-shirt ang biglang sumulpot mula sa likod ng mga sasakyan. Mabilis ang kanyang bawat galaw. Mahusay na humarang sa lalaking humahawak kay Elena. Siya si Rafael, ang lalaking matagal nang itinago ni Isabel sa madilim na sulok ng kanilang kasaysayan. Ang anak sa labas ng yumaong asawa ni Isabel. Bitawan niyo siya. Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad at galit na matagal nang kinimkim. Ang kanyang presensya ay tila isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkaroon ng laman. Rafael, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng isa sa mga tauhan. Tila kilala ang lalaki. Tapos na ang paghahari-harian ni Isabel at hindi ko hahayaang madagdagan pa ang mga biktima niya. Madiin na sagot ni Rafael habang tinutulungan si Elena na makasakay sa sasakyan ni Attorney Reyes. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Isabel sa pakikipag-agawan kay Rafael, mabilis na pinaandar ni Attorney Reyes ang sasakyan. Mula sa side mirror, nakita ni Elena ang galit na mukha ni Isabel sa malayo, sumisigaw at nag-uutos na habulin sila. Ngunit ang kalsada ay puno ng mga sasakyan, isang perpektong tabing para sa kanilang pagtakas. Sino siya, Ninang? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin ng mabilis. Siya ang anak ni Don Alberto sa ibang babae, Elena. Ang lihim na pilit na ibinaon ni Isabel dahil sa takot na makuha nito ang kalahati ng yaman ng mga Del Fierro. Si Rafael ang nagbigay sa akin ng ilang impormasyon noon pa man. Paliwanag ni Ninang Sol habang hinihimas ang likod ng kanyang inaanak. Ngunit ang tensyon ay hindi pa natatapos. Habang binabaybay nila ang highway patungo sa isang ligtas na lugar, narinig nila ang malakas na tunog ng mga sirena sa di kalayuan. Hindi ito sirena ng pulisya, kundi sirena ng ambulansya.
Isang malaking aksidente ang naganap sa kabilang linya ng kalsada. Isang mamahaling sasakyan ang bumangga sa isang malaking truck at ang harapan nito ay tuluyang na UP. Nang dumaan ang kanilang sasakyan sa tabi ng pinangyarihan ng aksidente, napatigil ang mundo ni Elena. Ang plaka ng sasakyang wasak. Iyon ang sasakyan ni Javier. Nakita ni Elena ang mga rescuers na pilit na kinukuha ang dugo ang katawan ng isang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Ang puting barong ni Javier ay punong-puno na ng pula at ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala sa dami ng mga sugat at bubog. Sa gitna ng kalsada, nakita rin ni Elena si Monica, ang kalaguyo ni Javier, na umiiyak at nagsisigaw habang inilalabas mula sa passenger seat. Isang matinding pakiramdam ng panghihina ang lumukob kay Elena. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil sa karma na dumating o malulungkot dahil sa kabila ng lahat, si Javier pa rin ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Ninang si Javier, ang tanging naisambit ni Elena bago tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Natanaw niya sa malayo ang sasakyan ni Isabel na huminto rin sa tapat ng aksidente. Nakita niya ang pagbagsak ni Isabel sa kalsada. Ang kanyang mga sigaw ng pait ay umalingaw-ngaw sa hangin, tila isang sumpa na bumalik sa kanya ng doble ang tindi. Ang makapangyarihang Doña Isabel ay nakaluhod na ngayon sa gitna ng kalsada. Pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na nag-aagaw buhay. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng ospital ay tila isang paalala ng mortalidad na hindi kayang takpan ng anumang mamahaling pabango. Nakatayo si Elena sa labas ng glass window ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang katawan ni Javier na nakabalot sa mga puting benda at nakakabit sa napakaraming tubo. Ang lalaking dati ay tila isang higante. Sa kanyang paningin, ang lalaking kumokontrol sa bawat pintig ng kanyang puso sa pamamagitan ng takot ay ngayon ay tila isang maliit at marupok na replika ng kanyang sarili. Ang sabi ng doktor, wala nang pag-asa ang kanyang mga binti at ang pinsala sa kanyang ulo. Himala na lang kung magigising pa siya. Mahinang wika ni Rafael na nakatayo sa likuran ni Elena. Hindi sumagot si Elena. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak. Sa gitna ng trahedyang ito, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Hindi ito dahil sa kagalakan, sa paghihirap ng iba, kundi dahil sa wakas, ang kadena ng takot ay tuluyan ng naputol. Ngunit ang karma ay hindi lamang natatapos sa isang aksidente. Habang nag-aagaw buhay si Javier, ang imperyo ng mga Del Fierro ay nagsisimula na ring gumuho. Dahil sa mga dokumentong inilabas ni Attorney Reyes at sa tulong ni Rafael, nagsagawa ng malawakang pagsisiyasat ang mga awtoridad. Ang mga tagong yaman, ang mga kaso ng pag-iwas sa buwis, at ang mga ebidensya ng panunuhol ay unti-unting lumabas sa liwanag. Sa mansyon ng mga Del Fierro, hindi na ang tunog ng orkestra ang naririnig, kundi ang mga yabag ng mga opisyal ng gobyerno na nagsasagawa ng raid. Nakaupo si Isabel sa gitna ng kanyang malawak na sala. Suot ang kanyang pinakamahal na mga alahas, tila naghihintay ng isang himala na alam niyang hindi na darating. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Isabel habang pilit na kinukuha ng mga pulis ang mga folder mula sa kanyang desk. Ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ay ngayon ay puno na ng desperasyon at pait. Doña Isabel Del Fierro, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kasama na rito ang kasong murder para sa pagkamatay ng ina ni Elena. Ang boses ng hepe ng pulisya ay walang anumang bakas ng pag-alinlangan. Nang ilapat ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso, tila doon lamang nagising si Isabel sa malupit na realidad. Ang kanyang mga kumikinang na singsing ay tila naging mga mabibigat na pabigat. Habang inilalabas siya sa mansyong itinuring niyang kaharian, nakita niya ang mga katulong na dati niyang inaapi na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may halong awa at panghahamak. Wala nang senyora, wala nang yaman na magliligtas sa kanya.
Bumalik si Elena sa ospital nang mabalitaang nagkamalay si Javier sa huling pagkakataon. Pumasok siya sa silid ng mag-isa. Ang mga mata ni Javier ay dahan-dahang bumukas, puno ng luhang hindi na kayang punasan ng kanyang sariling mga kamay. Elena, mahinang tawag ni Javier. Ang boses ay tila isang hangin na naglalakbay mula sa malayo. Patawarin mo ako. Ang anak natin. Ilayo mo siya rito. Huwag mo siyang hahayaang maging katulad ko. Iyon ang huling mga salita ni Javier bago ang mahaba at diretso na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang puso. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang bigat. Makalipas ang ilang linggo, ang lahat ng ari-arian ng mga Del Fierro ay tuluyang kinumpiska ng gobyerno. Ang mansyon ay naging isang malamig at walang buhay na istruktura. Ngunit ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang pagkawala ng yaman. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa kulungan ng mga babae, nakaupo si Isabel sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tulala sa dingding. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang mga daliri na tila may suot pa ring mga singsing. Nasaan ang mga bisita ko? Bakit hindi pa handa ang dinner? Bulong ni Isabel sa hangin. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumitaw sa realidad. Tumatawa siya ng mahina. Isang tawang nakapangingilabot na umalingaw-ngaw sa loob ng selda habang kinakausap ang mga anino na tila mga kaibigan niyang donya. Ang reyna ng mga Del Fierro ay ngayon ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang kadiliman. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng matandang puno ng nara ay tila isang banayad na haplos sa balat ni Elena. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng puntod, malayo sa marangya at mapagmalaking mausoleo ng pamilya Del Fierro. Dito, sa ilalim ng payapang langit, nakahimlay ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at naging mitya ng kanyang pakikipaglaban. Inilapag ni Elena ang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak ng sitsirika, ang paborito ng kanyang ina. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang mabilis na kabog ng puso, tuwing maaalala ang nakaraan. Ang katarungang matagal nang ipinagkait ay dahan-dahan nang yumayakap sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Nanay, malaya na po tayo. Pabulong niyang wika. Ang boses ay hinaluan ng banayad na ihip ng hangin. Wala na ang mga taong kumuha sa'yo. Wala na ang takot. Pagkatapos dalawin ng ina, nagtungo si Elena sa isang mas maliit at bagong gawa na himpilan sa gilid ng sementeryo. Nakatitig siya sa nakaukit na pangalan ni Javier. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng bawat pasa, sa kanyang kaluluwa na iniwan ng lalaki, hindi puot ang nananalaytay sa kanya, kundi isang malalim na awa. Pinili ni Elena ang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat si Javier, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Pinapatawad na kita, Javier, madiin niyang sabi. Hindi para sa'yo, kundi para sa anak natin. Isasara ko na ang kabanatang ito upang ang sisimulan kong kwento para sa kanya ay hindi na mabahiran ng iyong anino. Sa bawat hakbang niya palayo sa sementeryo, tila unti-unting lumilipad ang mga itim na ibon ng nakaraan. Nakatanggap siya ng balita mula kay Attorney Reyes tungkol kay Isabel. Ang dating donya na kinatatakutan ng lahat ay nananatiling nakakulong sa madilim na silid ng ospital para sa mga may sakit sa isip. Doon, patuloy nitong kinakausap ang mga pader, pilit na nag-uutos sa mga aninong hindi sumasagot. Bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Ang karma ni Isabel ay ang mabuhay sa isang mundong punong-puno ng kayamanan sa kanyang isipan, ngunit ang katotohanan ay ang malamig at rehas na bakal. Sumakay si Elena sa sasakyan ni Rafael na naghihintay sa kanya sa labas. Ang lalaking dati ay itinuring niyang bahagi ng kalaban ay naging isa sa kanyang matibay na sandigan.
Wala silang imik habang binabaybay ang daan patungo sa probinsya, ngunit ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Anong plano mo ngayon, Elena? Tanong ni Rafael habang nakatitig sa kalsada. Gusto kong bumalik sa tabing dagat, Rafael. Gusto kong doon lumaki ang anak ko, malayo sa ingay ng lungsod at sa lason ng kapangyarihan. Gusto kong ituro sa kanya na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa katapatan at pagmamahal. Sagot ni Elena habang nakatingin sa malawak na palayan na kanilang nadadaanan. Nang marating nila ang maliit na cottage ni Ninang Sol, sinalubong siya ng mainit na yakap ng matanda. Ang amoy ng nilulutong kakanin at ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang himig ng pagtanggap. Naupo si Elena sa tumba-tumba sa beranda. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang malakas at masiglang paggalaw. Napahawak si Elena sa kanyang puson at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Ramdam mo ba yan, Ninang? Sumisipa na siya, wika ni Elena na may kasamang malambing na tawa. Hinawakan ni Ninang Sol ang kanyang kamay. Iyan ang sipa ng bagong simula, Elena. Ang sipa ng isang buhay na malaya. Isang bagong umaga ang naghihintay at sa bawat paghinga ni Elena, nadarama niya ang halimuyak ng kalayaan. Ang dilim ay tuluyan ng napawi at ang liwanag ng pag-asa ay nagsisimula ng sumikat, kasing liwanag ng kinabukasan ng batang kanyang dinadala. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang bulong ng pasasalamat. 9 na buwan na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Elena ang madilim na anino ng mansyon ng mga Del Fierro at ngayon, ang hanging humahaplos sa kanyang mukha ay hindi na amoy lason at takot, kundi amoy ng ngalat ng dagat at kalayaan. Nakatayo si Elena sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa gitna ng kanilang bayan. Hindi ito isang hotel o resort na tulad ng pinapangarap noon ni Isabel. Ito ang Bahay Pag-asa, isang sentro para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Gamit ang bahagi ng yaman na nabawi ni Rafael at Attorney Reyes mula sa mga tagong account ni Javier, ginamit ni Elena ang kanyang pagkakataon upang magsilbing liwanag sa mga taong nasa dilim pa. Handa na ang lahat para sa pagbubukas-bukas, Elena. Wika ni Rafael habang lumalapit, may dalang baso ng sariwang buko juice. Ang dating mailap na lalaki ay mayroon na ngayong kapayapaan sa kanyang mga mata. Siguradong matutuwa ang iyong ina sa nakikita niya mula sa itaas. Ngumiti si Elena, isang nangiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang utang ko sa kanya, Rafael, at ito ang pamanang gusto kong iwan sa aking anak. Isang mundong marunong lumingon sa mga naaapi. Isang tawag mula sa Maynila ang natanggap ni Attorney Reyes nitong umaga. Si Isabel ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng pasilidad. Namatay siyang mag-isa, yakap ang isang luma, at maduming unan na inaakala niyang ang kanyang kaisa-isang anak. Ang katarungan ay hindi lamang nagmula sa batas, kundi sa mismong kalikasan ng tadhana. Ang babaeng nagnasang angkinin ang lahat ay namatay na walang kahit anong hawak, maliban sa sarili niyang mga gunita ng kasamaan. Habang naglalakad pabalik sa kanilang cottage, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Huminto siya at napahawak sa hamba ng pinto. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi katulad ng mga pasang ibinigay ni Javier. Ito ay isang sakit na may kasamang pangako. Ninang Rafael, pabulong na tawag ni Elena. Parating na siya. Ang sumunod na mga oras ay puno ng kaba at panalangin. Sa loob ng silid na pinupuno ng bango ng mga bulaklak at sariwang hangin, nakahiga si Elena habang hawak ang kamay ni Ninang Sol. Ang bawat pag-ire, ang bawat patak ng pawis, at ang bawat hapdi ay tinanggap niya ng may pasasalamat. Ito ang huling sakripisyo
bago ang kanyang ganap na pagsilang bilang isang ina. Nang sa wakas ay umalingaw-ngaw ang isang malakas at malusog na iyak ng sanggol. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang tunog na yon ay mas matamis kaysa sa anumang musika, mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Isang napakagandang batang babae, Elena. Naiiyak na wika ni Ninang Sol habang inilalapag ang balot na sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Tumingin si Elena sa kanyang anak. Ang maliliit na daliri nito ay dahan-dahang kumapit sa kanyang damit. Tila nagsasabing, "Nandito na ako, Mama." Ang bata ay may mga matang tila nagniningning na mga bituin, mga matang walang bakas ng pait ng nakaraan. "Ang pangalan mo ay Laya," bulong ni Elena habang hinahalikan ang noo ng sanggol. "Laya del Piero. Ngunit ang apelidong yan ay hindi na magiging simbolo ng takot. Gagawin nating simbolo yan ng pagbangon at katarungan." Sa labas, ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa dalampasigan, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong paligid. Ang mga ibon ay nagsisimula nang umawit ng kanilang mga himig ng umaga. Lumabas si Elena sa beranda makalipas ang ilang araw. Karga-karga ang kanyang anak. Pinanood niya ang abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Wala na ang mga bagyo, wala na ang mga kadena. Sa bawat paghinga ni Elena, nadarama niya ang lalim ng kanyang pananampalataya sa buhay. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagiging biktima, kundi nagsimula sa pagiging isang tagapagligtas. Isang huling sulyap sa langit. Bumulong si Elena sa hangin. "Salamat, Nanay. Malaya na kami." At sa gitna ng payapang umaga, ang mag-ina ay nanatiling nakatayo, handang harapin ang bawat bukas ng may pag-asa, pagmamahal, at isang muling paghinga na puno ng kapayapaan. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na paghawi ng kurtina sa entablado ng buhay. Sa dalampasigan ng kanilang maliit na bayan, ang bawat dapit hapon ay hindi na naging banta ng kadiliman para kay Elena, kundi isang paalala ng kagandahan ng pagtatapos at ang katiyakan ng panibagong simula. Ang mga pilat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagnanaknak. Sila ay nagsilbing mga mapa ng kanyang katapangan, mga guhit na nagpapakita kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula sa hukay ng kawalang pag-asa. Nakatayo si Elena sa buhanginan, pinapanood ang isang batang babaeng may kulot na buhok at nagniningning na mga mata habang humahabol sa mga bulan ng dagat. Si Laya. Sa bawat tawa ng kanyang anak, naririnig ni Elena ang pagkabali ng huling kadena ng mga Del Fierro. Ang bata ay lumalaking malaya, malayo sa mapanghusgang mga mata, malayo sa laso ng pera, at malayo sa kasinungalingang pumatay sa kanyang lola. Tinupad ni Elena ang kanyang pangako. Ang pangalan ng kanyang anak ay magiging isang awit ng tagumpay, hindi isang hikbi ng pagtitiis. Sa kanyang huling pagbisita sa lungsod, nalaman ni Elena na ang mansyon ng mga Del Fierro ay giniba na upang bigyang daan ang isang parke para sa publiko. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang pagluha ay wala na. Ang lupang diniligan ng pait ay tinataniman na ngayon ng mga puno at bulaklak. Si Isabel at Javier ay naging mga bahagi na lamang ng isang madilim na alamat, mga pangalang binabanggit upang ituro ang aral ng karma at ang katotohanang walang yaman ang makapagliligtas sa isang kaluluwang nabubulok sa kasamaan. Napagtanto ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang bukas. Pinatawad niya si Javier dahil nakita niya sa huling sandali nito ang isang lalaking biktima rin ng sariling ina. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa impyerno dahil alam niyang iyon ang nagpatibay sa kanyang mga pakpak. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakaligtas sa kulungan ng mga kaaway, kundi ang pagbuo ng isang buhay
na punong-puno ng kabuluhan. Ang bahay pag-asa na kanyang itinayo ay naging kanlungan ng daan-daang kababaihan. Sa bawat kamay na kanyang hinahawakan, nararamdaman ni Elena ang haplos ng kanyang sariling ina mula sa kabilang buhay. Ang pag-ibig na ipinagkait sa kanya noon ay ibinubuhos niya ngayon sa mundong uhaw sa kalinga. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo na ang isang sugatang ibon ay kayang lumipad ng mas mataas pa kaysa sa mga hindi pa nakararanas ng unos. Dahan-dahang lumapit si Laya sa kanyang ina, bit-bit ang isang maliit na sigay na nakuha nito sa dalampasigan. "Mama, look! It's beautiful!" Masayang sigaw ng bata sa wikang Taglish na naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na usapan. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng araw at dagat sa buhok nito. "Yes, Laya, just like you. Just like our life now," malambing niyang sagot. Sa huling pagkakataon, lumingon si Elena sa malawak na karagatan. Ang bawat alon ay tila nagdadala ng mga huling bakas ng kanyang nakaraan palayo, patungo sa kawalan. Wala ng kaba, wala ng pait. Tanging ang mainit na hininga ng kanyang anak sa kanyang balikat at ang malamig na simoy ng hangin ang kanyang nararamdaman. Ang kwento ni Elena ay isang paalala sa bawat inang nakikinig, sa bawat babaeng nagtitiis, at sa bawat pusong sugatan. Ang gabi ay maaaring maging mahaba at madilim, ngunit ang umaga ay hindi kailanman nakalilimot na sumikat. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa kawalan ng takot, kundi sa pagtayo at paglalakad sa gitna nito hanggang sa marating ang liwanag. Sa ilalim ng payapang langit, sa gitna ng musikang hatid ng kalikasan, ganap nang nakahinga si Elena. Isang muling paghinga na malalim, malinis, at malaya. Sa wakas, ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala nang ibang ibinubulong, kundi ang salitang kapayapaan.